Welcome back sa aking vlog. Kung bago ka pa lang sa aking vlog, sigurado bagong-bago pa lang. Pakita ko lang sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tali ng manok. Sa mga mahihilig magmanok dyan, yung gustong matuto kung paano gumawa ng tali manok, papakita ko sa inyo yung mga materyales, kung ano ba yung mga materyales na gagawin nyo, yung mga gagamitin sa paggawa ng tali ng manok. Pwede rin negosyo ito, mga boss. Sa akin, may nagpagawa sa akin na meron siyang mga manukan, ganon, tawagin na natin may mga manukan siya. Kailangan ng mga tali ng manok, nagpagawa siya sa akin. Ngayon, dito ako natuto kung paano gumawa ng manok kasi sila nagsimula, shoutout sa iyo, Boss Michael. Ito yung papablog ko lang kung paano ko ginagawa ito. Ituturo natin sa kanila para magkaroon sila ng idea kung paano gumawa ng tali ng manok. Wala pong cut ang video. Panoorin nyo hanggang dulo para matuto kayo. Ganito po yun, mga boss. Ito, meron po tayong taling ganito. Hindi ko alam kung anong size nito eh. Saan ba yung panukat natin dito? Ito, yung ganitong tali. Ayan. Kung familiar kayo, sige, ito, tingnan niyo yung kuko ko. Yan, ito yung kuko. Ganyan yung pinaka parang siguro kalahati ng kuko ata ito. Hindi kasi ako expert sa mga size. Yung mga centimeter lang, pero yung pinaka bilog nito kung ano yung sukat, hindi ko alam. Siguro kayo nang bahala kung may nakita kayong ganito. Ito. Ayan o, pakita ko sa inyo ngayon. Kung ito sa labi. Labi ko, ayan o. Yan, ganyan yung kapal niyan. Kasing kapal pala ng labi pala. Parang ganun, ayan. Yan yung bilog. Pero ang pinakahaba nito mga boss, ito standard size to ng mga tali ng mga manok. Ito. Ang size nito is 118. Yan, tandaan nyo 118 po, 118 cm. Ito. Yan. Yan yung pinakahaba niya, 118 cm. Ngayon, di bale tatlong size ang mayroong ganito para maagawa ka ng tali ng manok panamo. Papakita ko sa inyo yung pinaka ano na siya, finished product siya. Ayan. Ayan o. Diba? Tataka kayo paano ginawa ito. Siyempre, sa mga baguhan lang. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Panoorin nyo hanggang dulo para matuto kayo. Tsaka message na lang kung saan ba nakakarating itong vlog ko. Yan. Yan yung mga materyales. Pakita ko sa inyo. Meron pa tayong isang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa tali na to. Yan o. Sige. Tignan nyo na lang maigi kung anong klaseng tali ito. Yan. Natin. Close up natin. Yan. Dalawa yan mga boss. Dalawa. Di bali magkadikit yan o. Yan. Ang purpose niya para kumapal siya. Tsaka magawa kung ano yung ano ba tawag dito, yung pinakagamit niya kung paano ito ginagamit sa manok. Meron tayong, ito isa-isahin ko na mga boss para ito na nga, yung isang tali 118 cm. Tapos yung isang tali naman, itong maikli na to, standard size to mga boss ito ay 35 cm. Ayan. Basta mag-cut kayo ng 35 cm, papakita ko sa inyo kung paano ina-assemble yung paggawa ng tali ng manok. Yan, 35 cm, tandaan nyo. Tapos meron pa tayong maliit. Ito ay nilagyan ko na ng ganito. Ang size nito is 27 cm. Ito naman, pag 27 cm, kasi hindi ko na pinakita kung ano yung ginawa ko dito. Papakita ko sa inyo gagawa tayo sa may dulo ng tali, yung mahaba. Pakita ko sa inyo. Ganito mga boss, kung paano gawin yung bandang gitna yan Sana masundan nyo. Yung bandang gitna to, ayan ito yung 118 cm. Ito yung 27 cm. Ito yung 35 cm. Yung tali pa lang yon. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung bandang gitna. Ito. Kailangan mag-iwan kayo ng ganyang butas para yung pinaka size ng pako maipapako dito, kasi ganun ginagawa nila may mga manok pinapako dito. Ang gagawin nyo ganito, kukuha kayo ng isa rito, iaangat nyo. Pag angat nyo ganyan, iaangat nyo, tapos isushoot nyo rito, isushoot nyo itong dulo rito. Yan, ganyan ang mangyayari yan. Ayan ang matitira, di ba? Ito yung isa, inangat natin, sinuot natin yung dulo.
Yan. Tapos, ang mangyayari niya na tutunawin tong dulo mga boss, tutunawin. Tinutunaw to ng apoy. Gagawa ko kayo ng kandila o gasera. Akin ang ginawa ko, yung gasera gawa sa mantika. Yung used oil, mantika. Yun ang pinaka pantunaw, pakita ko sa inyo. Ayan o. Yan mga boss. Kita ba? Ayan o. Ayan, mantika yung ano niya, yung pinaka gilid niya. Tapos mitsa yung sa gitna, yung maapoy. Yan. Diyan mo tutunawin tong dulo. Yan. Diyan mo tutunawin yung dulo. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga materyales na nila inaano ito. Kailangan meron kayong ganito. DIY ito. Ginawa ko lang para dito sa kamay ko. Kasi once na tinunaw to, yan ang magdidiin dito. Yan. Para mapalibot niya rito, para tumibay siya. Pakita ko sa inyo ha. Yan. 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 Ayan o. Ito pala sa taas. Itong DIY na to, yun yung pandiin dito para hindi tayo mapaso. Ayan. Papakita ko sa inyo. Panoorin nyo ang dulo. Ngayon, kailangan meron kayong ganito. Lighter. Tutulin nyo yan kasi ang habol natin, magamit natin yung pinaka kanal. Tapos, ito, yabe. Yabe. Basta pantanggal ng tornilyo to, yung may mga giring-giting sa pandanggal ng mga tornilyo ng motor. Yan. Ang gagawin nyo, puputulin nyo yung ganito para makahandle kayo. Tapos yung dito yan yung ginagawa sa mga tornilyo, lalagariin nyo to, hatiin nyo kasi masyadong malalim, kailangan kalahati lang siya. May purpose kasi yan bakit hinahati. Papakita ko sa inyo mga boss. Tapos sanga ng kahoy, yung kasing laki ng kunyari paanang manok. Kailangan magkaroon kayo ng hulmahan na parang paanang manok. Ito yan. Marami. Ano masundan nyo? Yan. Ito yung ginagamit ko, kunyari paanang manok. Papakita ko sa inyo mamaya. At saka ito, pampalo lang to sa mga yung pag yung apoy, pampalo para mamatay apoy. Mamaya pakita. At saka ito, pwede rin gamit kayo ng soldering iron. Yan. Ito naman, screwdriver yung dulo, pinapainitan ko para yun yung pinakapantutusok ko mamaya. Pakita ko sa inyo ha. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo sa may dulo. Ito, sa may dulo ng ito yung nilalagay sa may paa ng manok. Ito yung ito yung finished product, ito hindi pa finished product. Pakita ko sa inyo, yan. Ang size nito is ito. Tandaan, yan. Paikutin ko, yan, yan. Ganyan yung klase ng tali na malapad siya. Ang size nito is ang size nito is 19.5 cm yung haba niya. Standard size na yan mga boss. 19.5 cm. Tapos may hose tayo. Ayan, may hose tayo yung ganito. Ito mga boss, kung mapapansin nyo sa hardware na bibili to. Yan, hose ito. Kailangan kasi yung hose. Ang size nito is 1 cm yung niya, yung pinakahaba niya. 1 cm, yan o. Yan, 1 cm. Ang gagawin niya mga boss, ito 19.5 cm. Papasok nyo lang to, baluktutin nyo lang yung dulo, yan. Tapos papasok. Sana masundan nyo yung mga gustong matuto ng paggawa ng tali ng manok. May iba-ibang klase ng tali ng manok. Ito lang yung pinaka alam ko kung paano gawin. May ibang itsura, pero panglagay rin sa tali ng manok. Paa ng manok pala, tali ng paa ng manok. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano nagsinisimulan to. Ayan. Ito yung pinaka-kanal niya. Tapos, ayan, mapapansin nyo, ayan. Ayan, diba? Ito yung nasa harapan, yung may kanal. Yung sa likod, walang kanal para nakakurba. Yun yung ititiklop natin pag ganon. Ayan.
pag tiniklop nyo ng ganyan, yung sa harap nyo, ito, nasa harapan ako ito sa likod ko. Ganyan paggawa, gandaanin ko lang, yan. Hindi, wag nyo ipapantay. Mag-iwan po kayo ng puwang, kumbaga hindi siya pantay. Yung isa mahaba, isa maikli. Ayan. Susundan nyo ba? Ayan o. Diba? Ayan hindi po pantay ito Yung isa maikli. Pag nakaharap sa inyo yan gaganunin nyo yan. Titiklop nyo yan. Ito maikli kaysa rito sa harapan na mahaba. Ayan. Konting diferensya lang, basta huwag nyo ipapantay. Kasi pag pinantay nyo, may purpose kung bakit hindi pinapantay ito. Pakita ko sa inyo. Ngayon, mainit na yung pinakadulo ng screwdriver. Ito harap bubutasin nyo ito banda. Yan. Yung sa likod, bubutasin nyo, babaon dito yan. Pakita ko sa inyo ito yung pinaka linya ng hose. Dito yan ibabaon. Dito. Papakita ko sa inyo, sa likod ko ibabaon Di bali dito tatagos yan. Tatagos. Pakita ko sa inyo. Dandahanin ko lang para, ayan Ayan. Ayan, ito pala. Taas. Ayan diba? Nakikita nyo? Ayan. Ngayon, susunod nyo yung haba. Yung 35 cm. Susot nyo rito. Ayan. Kailangan pala mga boss, tutunawin nyo itong dulo. Tapos, ginagawa ko, ginaganon ko lang ng kamay dandahan para hindi siya nakalapad, nakatusok, para ang purpose para maitusok nyo rito. Kailangan pagka tusok nyo ng ganon, mainit pa, isunod nyo na to para kasi malambot pa yung tali. Pag tumagal yan, titigas nyo yung maisushoot ito. Kaya na-shoot natin. Yan, susundan nyo sa likod ito yung harap ko nasa harapan ko to ito yung sa likod. Yung mangyayari nyan, shoot nyo rito sa may itong dulo. Suot nyo rito. Ayan Tapos, yan. Atake nyo na. Ayan. Ayan ang magiging nyan. Atake nyo ang todo. Yan na. Ganyan ang magiging itsura. Okay? And then, dyan nyo kukunin yung ito, ganun nyo ng konti. Yan. Ayan para pag nilagay nyo yung pinakita ko sa inyong kahoy, ito. Yan nyo ilalagay dito. Ayan, ilagay nyo rito. Yan. Tapos, yan, igaganon nyo to. Yan ang magiging itsura. Paikutin nyo. Yan. Ito nakababa. Ikita nyo itsura. At meron pa tayong materialis na isa. Washer. Kailangan itong washer. Yan. Ang purpose na itong washer para hindi mahugot. Ganito lang style kasi iba-iba yung pagtuturo ng paggawa ng tali ng manok. Ito. Ang ginagawa ko, nilalagay ko dito. Yan. Tapos yung pinaka line ng kahoy, diyan papantay ito. Tingnan nyo lang maigi. Yan Yan hawakan nyo to. Washer, hawakan nyo. Once na mainit na yung pinaka dulo ng screwdriver o yung soldering iron nyo, siyempre mainit na kagad. Ito pinapainit ko pa. Soldering iron mas mabilis. Nga lang gagamit ka ng kuryente. Ito pang init lang to, walang kuryente. Ayan Tapos itutusok ko na rito sa hulmahan yung washer kaya merong washer yan. Kaya may washer para yung pinaka tusok mo nasa center. Hindi siya nasa center lang siya. Kumbaga hindi siya gagalaw kaya mayroong washer. Pwede mo na itanggalin ito. Pero hawakan nyo pa rin dito sa dulo. Nakadikit ito Hatak. Ayan, tanggal na. Tsaka nyo isushoot uli yung yung screwdriver na matulis. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Tapos shoot nyo ulit ito sa kabila. Isunod nyo na kagad yung dulo. Yung dulo, yan. Shoot nyo rito.
Kasi pag hindi nyo sinut yan, titigas, hindi nyo may shoot yan. O yan. Diba, na-shoot na natin. Kasi, sana masundan nyo. Yan o. Ganyan lang muna. Ang gawin nyo, kukunin nyo yung washer. Susuot nyo rito sa dulo. Yan ang washer o. Yan. Ngayon, itong ginawa natin gasera, tutunawin nyo po ito tutunawin nyo. Itapat nyo sa may apoy, tunawin. Hindi ko na mapakita kasi yung camera. Yan. Mapakita ko sa inyo Ilalapit ko rin dito kung paano gagawin. Kung ano yung purpose nito. Ito, tutunawin ko na yung dulo Wala pa sa camera. Hintayin nyo matunaw mga boss. Walang cut ang video. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Yan. Ito mga boss, ang ginagawa ko, tinutunaw ko na siya. Yung pinakadulo niya, yung tinuro ko sa inyo kaninang dulo, tinutunaw ko, papakita ko sa inyo kung paano. Kailangan natin face mask kasi yung pinaka niya, amoy ng plastic. Para hindi natin maamoy. Ayan boss, medyo natutunaw na yung dulo. Medyo natutunaw na. Papakita ko sa inyo kung ano yung purpose nito At saka kung bakit may washer. Ito na mga boss Pinapoy i-shoot nyo rito yan. Tapos sunod nyo yung washer. Yan na yung pinaka niya. Nasundan nyo. Yan. Pag tinanggal nyo, wala na. Yan na. Yan na yung tsura. Ngayon may natira. Tiklop ito mga boss. Tiklop. Ang kukunin nyo lang, ingat-ingat ka rin kasi mapapasok ka yan. Ayan, ito na yon. Ito mga boss, tutunawin to mga boss, tutunawin sa dulo. Yung pinakadulo lang pag natunaw na. Kaya itong purpose na to. Ito yung pinakamaterials. Tutunawin ko ulit mga boss Kaya naman boss, itong purpose nito ilalagay natin sa gitna. Kaya may kanal yan Ayan kita nyo? Yan ang purpose nyan. Yan Tapos konting pitik-pitik na ng konti ng kamay. Medyo mainit ng konti yan. Para pumantay siya. Ayan Yan. Tapos na mga boss. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan Ganun yung daliri nyo para pag hinatak nyo. Yan na. Yan na yung dulo. Isin nyo na konti. Diba? Saka natin isusunod tong isa. Yan. Shoot natin dito yung dulo. Ayan. Kabilaan dulo. Dito yan. Tapos kukuha tayo ng washer. Kuha tayo ng washer. Ayan. Susuot natin to. Ayan. Saktong-sakto yan diba? Ngayon, ito uli gagamit po tayo uli ng ganito. Kasi alam na, tutunawin natin to dito, diba? Tsaka may washer. Ito na boss, tinutunaw ko na. Pag halimbawang nalilito kayo, pwede nyo naman yung i-rewind ba yun? I-rewind pag napanood nyo. I-rewind nyo lang balikan nyo lang uli. Ayan na boss, tunaw na. Shoot na natin sa loob. Kasunod na natin itong Ingat-ingat lang kayo kasi nakakapasok ito. Ayan na boss. Ayan ang purpose ng washer. Para hindi mahugot. Double purpose siya. May washer na, pinakapalim pa to. Nandun na tayo sa second layer. Third layer na tayo, itong mahaba. Itong mahaba. At tulad kanina mga boss. Yan. Iiwan tayo ng butas na ganito. Iangat yung ulinan dito.
yung tansyahan lang, angat nyo yung ano, isang hibla inangat, tas shoot nyo to, susuot nyo, yan o. Ayan. Yan ang magiging itsura. Ayan. Tapos ito mga boss, tutunawin ko uli, tutunawin. Ito na magagamit na to mga boss. Ito yung sa kamay ko. Tutunawin ko lang to mga boss. Ano na? Ulam? Tingnan mo yung ano, yung tahong, kumukulo na ata. Tayo na? Oo, patay mo na. Eh, yung dahon, lagay ko na. Oo, lagay mo na yun. Tapos patayin ko na. Oo. Ayan mga boss, oh. Ayan, to. Ngayon, ito yung gamit niya. Pang ano rito sa natunaw, ito yung natunaw. Yan ang pang ganyan. Palibot. Yan na. Yan. Pakita ko sa inyo. Ayan na itsura. Di ba? Yung tunaw niya nandito. Paikot. Ayan o. Paikot siya. Para mas matibay siya. Tibay. Ito yung dulo niya. Kunin natin yung second layer yung sa may kabila. Diba ito? Ito yung ano. Yan. Pa-alternate niya mga boss ha. Hindi dito sa kabila ha. Para hindi siya magpaganyan. Magpapareha sila. Hindi. Ikot mo to. Yan. Ito yung nakaharap dito. Pa-alternate naman siya. Yan naman dito. Yan. Kasi ang purpose niyan, di ba, nakaganyan. No? Ito iikot-ikot lang. Ito sa kabila. Parang mag-ano siya, magbabalance siya, magbabalance. Kuha tayo ng washer. Suot natin dito sa dulo. Ayan mga boss, nasuot na yung washer. Tutunawin na uli natin ngayon. Tutunawin ko, tapos ito uli ng purpose nya. Last na to, pag nagawa na, ibig sabihin nakagawa na tayo ng isa, meron na tayong 5 piso. Tambay-tambay ka, may 5 piso ka pa. 5 pesos po kasi yung ano, pinakabayad sa akin kapag nagpagawa ng isang ganito. 5 pesos. Pwede na yan kaysa walang ginagawa. Ito nakatambay na. Pero ingat-ingat lang din kasi nakakapasok. Yan o. Susuot nyo yan o. Suot nyo. Yan. Yan ang magiging itsura mga boss. Ayan o, di ba? Yung isa nandito sa ilalim, isa na paanbawa yan. Yan ang purpose niyan. Para kapag halimbawa yung paa ng manok, paikot-ikot, hindi siya magbubuhol. Ayan o. Di ba? Iikot-ikot eh. Kasi ang manok kasi paikot-ikot yung paa, minsan paikot-ikot. Ayan, hindi siya magbubuhol. Yan yung pinaka-purpose niya. Kaya may washer, pag ganon, paikot. Kaya pag nahahatak ng manok, tapos paikot-ikot siya, hindi mabubuhol yung tali. Yun yung pinaka-purpose na itong nasa may bandang center, mga bandang gitna. Ayan lang po, nakagawa na ho tayo ng isa. Ayan, ganyan lang po. Isang pinagpalang araw sa atin lahat. Ingatan tayo palagi ng Diyos. Salamat sa Diyos.